Isang maalab at mapagpalang bagong taon sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa mga kapatid sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa ating mga minamahal na panauhin at mga regular na nanonood sa ating YouTube channel worldwide. No? Tayo po ay sumandaling manalangin, no? Bago tayo magsimula ng ating paksa. Dakilang Diyos, tunay nga po na kapuri-puri ka sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon. Tunay na ikaw ang siyang naglaluluklok sa amin. Ikaw po ang nagbabantay. Kayo ang umaaruga sa buong maghapon namin sa buhay na ito. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin muli na ipaalala sa aming mga kapatid na ikaw ay totoong Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Sa umagang ito, Ama, gabayan mo po ang aming mga puso sa pakikinig. Hindi lamang kami basta makikinig, kundi kailangan namin pong gawain yaong mga bagay na naukol sa iyong gawain. Sa simula ng taong ito, Panginoon, sana'y makatagpuan namin sa aming mga puso ang iyong mabibigat na gawain na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng sapat na galak. Sa umagang ito, Ama, kayo po ay magningning at ang iyong lingkod na tagapagsalita ay matago lamang sa iyong mga anino, Panginoon. Bayaan mo na ang Espiritu Santo ang siyang magturo sa amin at magbigay ng mga maliwanag na kapakahulugan sa iyong mga salita sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakay Kristo, gayon din yung mga nagsisimula ng lumapit sa Kanya. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ginagawa namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. Sige po, purihin natin siya. Handa na po ba tayo? Okay. Ang bagong taon po ay araw kung saan nagsisimula ang isang bagong panahon. No? Maraming kultura ang nagdiriwang sa kaganapang ito sa iba't ibang paraan. No? Sa kalendaryong Gregorian na malawak natin ginagamit ngayon, ang bagong taon po ay nagaganap tuwing unang araw ng Enero. No? Ano po ang layunin ng bagong taon? Bakit ba meron ito? No? Sa modernong lipunan kasi, ang araw ng bagong taon ay isang bagong landas na tatahakin ng mga tao. Madalas po ay umaasa ang mga tao ng pagbabago. Kaya, gumagawa sila ng mga resolution para gamitin personal na gabay sa kanilang buhay. No? So, umaasa rin sila na isang bagong pasimula at bagong pag-asa sa taong ito. No? Ipinagdiriwang din po ng mga tao ang bagong taon sa pamamagitan po ng pagbabalik tanaw. Importante po yun, no? Looking back. No? Samantala, ang mga Christians ay nagdiriwang din bago sumapit ang oras ng bagong taon dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa kanila upang itama ang mga mali, gawin ang mga hindi nagawa sa nagdaang taon. Bahagi nito ang kanilang tradisyon taon-taon bilang pasasalamat po sa Diyos. No? So bakit exciting ang bagong taon? Ano nga ba ang kahalagahan nito? Gaya po ng sinabi ko kanina, ito po isang pagkakataon upang makapagsimulang muli ang sinuman. Ang bagong taon po ay isang paniniwala na ang lahat ay magiging mabuti simula sa hinaharap. Ito po ay tinuturing na isang mahalagang araw ng lahat. Ang pangunahing dahilan nga ay ang salitang bago. Palagi tayo nagbibigay ng espesyal na atensyon sa mga bagong bagay. Halimbawa, bagong damit, sapatos, gadget, at iba pa. Ang mga bagong bagay na ito ay may malaking epekto po sa atin. Bagamat kakaunti ang nagtatanong ng bakit tayo nagdiriwang ng bagong taon, tayo man ay nagtatanong rin at yan ang dahilan kung bakit natin pag-uusapan ngayong umaga upang alamin ang mga dapat nating harapin. Kaya ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay 2024, a New Year. No? Madalas natin naririnig yung salitang bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong simula. Kaugnay po ng salitang bago, naalala natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na related po sa salitang bago.
Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging bago. Yun po yung bago. No, ha? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Walang kabuluhang sabihin ng isang tao na siya ay na kay Kristo kung hindi siya nabago. No? Sapagkat ang sino mang na kay Kristo ay nananahan po kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa ng bagong nilalang, ang kanyang lumang kalagayan ay nabago na. No? Siya ngayon ay anak na ng Diyos. No? Pinalaya na sa mga kasalanan at may bunga ng kabanalan at buhay na walang hanggan. Dati, ang lumang tao ay puno ng pride at puot. Ngayon ay naging mapagkumbaba at maamo. Ngayon, hindi siya umaasa sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo ay, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang taong na kay Kristo, ang taong na kay Kristo ay isang bagong nilikha na pag-aari ng Diyos. No? Para sa Kanya lamang, at totoo po yun, pag-aari tayo ng Diyos. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:14-21. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan niyo maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Dahil bagong taon na, gusto nating gawin ang ilang mga bagay. Gusto nating baguhin yung kalakaran natin. No? Samahan po niyo ako. Ngayong taon, ang nais ng Panginoon ay maging mayaman po tayo sa ating mga layunin. Yung mga dating ginagawa natin, walang kabuluhan, iwanan natin yon. No? Magkaroon tayo ng mayaman na layunin sa buhay natin. At yan yung ating pag-uusapan ngayon. Sa Roma number 1, rich in purpose. Maging mayaman sa layunin. Ang layunin natin ay alamin ang wastong kahulugan ng buhay. Dahil sa katigasan ng ulo, nagdurusa ang tao. Ang tao po ay biktima ng sarili niyang pantasya, kaya nawalan ng saysay ang buhay. Hindi kumakapit sa Panginoon dahil sa kamangmangan. Ang Diyos ay nag-aalok ng wastong pamumuhay, isang mayamang layunin, kaya alalahanin din natin ang sinabi ng mga mangangaral. No? Sa chapter 3, verse 1, ang sabi, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa aklat naman ng mga awit, ito ang sinasabi, yaong aking tinatawag, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Kailangan malinaw sa atin ngayon yan, 2024. Huwag tayo mag-isip na uunlad tayo on our own.
mga sariling sikap. Di ba kayo napapagod? Puro sariling sikap na lang, sariling sikap. Wala naman nangyayari. Parang takbo ka ng takbo, hindi naman umaalis. No, ha? Mag-isip tayong mabuti, no? Binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos at dapat ang kaisipan ito ay maging malinaw. So the question is, are we rich in purpose? Do we please God? Parang hindi ka ako nagtatanong, ha? Tayo po ba ay mayaman sa ating mga layunin? Di ba? Nalulugod ba ang Diyos sa ginagawa natin? No? Meron po tayong difficulty sa communication. Let's go to letter A. Our goal is to please God. No? Kailangan po ng response sa mga anak ng Diyos. Kung kayo po hindi anak ng Diyos, hindi kayo dapat sumagot. Pero kung kayo mga anak ng Diyos, dapat sumasagot kayo. No? Nalilito ako. Nabibigyan niyo ako ng kalituhan dito sa itaas ng stage. No? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung tinasabi ko o hindi. No, ha? Our goal is to please God. Linaw, no? Ha? Simple-simple lang ibig sabihin nun. Ang layunin natin ay malugod ang Diyos sa buhay natin ngayong 2024. Yun po yun. Kasi yung nakaraan, hindi nakakalugod. Kasi hindi naman tayo sumusunod. Hindi natin napapaunlad yung gustong gawin ng Diyos. That's it. That's why we need to live 2023 and face 2024 with gladness, with thanksgiving, and our goal is to please Him. No? Ito ay susi upang maunawaan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. No? Bilang ng Diyos ang ating mga araw at ang bawat layunin na mayroon siya para sa atin. Gayunpaman, no? Mahalaga kung ano ang ating mga pinili at mga ginawang aksyon, no? O gagawing aksyon. Noon, nabubuhay lamang po tayo sa ating sarili. Wala tayong pakialam eh. Hindi natin aaminin yan, pero ganun po talaga yon. Ngayon, alam na natin na hindi dapat gayon. No? Dahil sinasabi na maliwanag doon sa mga Kristiyano, doon sa mga tumanggap sa Panginoon, doon sa mga nakapag-isa kay Kristo, maliwanag po yung sinasabi ng aklat sa 2 Corinthians 5:17. Muli kong babasahin. Sabi nga nan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kita nyo? Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ganun po yun. Parang yung taong 2023, wala na sa kalendaryo. Ang makikita mo ngayon, 2024 na, yun po yung bago. Yung Kristiyano 2023, hindi na po. Yung Kristiyano ay nasa 2024 na, bago na. Yun po yun. Ito ang layunin ng buong kapanganakang spiritual natin. No? Dati, ang ating layunin ay nakasentro lamang sa sarili. Sobra-sobra yung self-absorbed tayo eh. No? At saka masyado tayong, ano bang word na? Self-fulfilling. No? Mapaghanap at makasarili. No? Mas malalim yung touch of emotion. Marami sa atin mga highly emotional. No? Pag yung mga pag-uusapan yung kasalanan ay namamaluktot. Minsan hindi natin matanggap 'yan eh, no? Na nung dati ganito tayo, no? Hindi natin maamin, hindi natin matanggap na ganun tayo, no? At kahit na gumawa pa tayo ng mga mabubuting bagay noon, ang mga layunin natin sa buhay ay para lamang sa ating sariling kapakanan, sapagkat wala nga si Kristo sa buhay natin. At dahil hindi pa nga naipapanak sa Espiritu, nananatiling luma ang ating pagkatao. Maaari pong marangal yung ating layunin. That's great, no? Subalit, karamihan sa mga layunin ito ay para lamang sa mga pansamantalang bagay sa buhay nito. No? Umahanap tayo ng gamot para sa kagalingan ng sakit. Nagtatrabaho tayo para makakain ng disente. No? Nagpapakapagod para makaahon sa kahirapan. Pinapagod ang sarili, inuubos ang lakas, no? Pinagsisikapan ang mga bagay na pansamantala. Nakakalungkot, ano? Alam ng tao to, pero bakit ganun? Parang paulit-ulit, parang hindi sila makaahon, ano?
Kaya ang ganda ng ano yan, ganda ng, mabuti pa ngayong taon, nagbabago yun, no? 2023, 2024. So, bago na, no? Dapat iba na. Hindi na yung dati. Yung mga dati natin ginagawa na hindi naman dapat di na ginagawa yun. Kaya nga may bago na eh, no? So, parang we can start anew, no? Bago na. Yung mga asal natin, mga ugali natin, nababago. Kaya yung mga nagsisikap para lamang sa pansamantalang bagay ay hindi po mabuti yung ganong layunin. Sapagkat kung pagsisikapan lamang natin ay yung mga bagay na lilipas din, maghahatid to sa atin ng kalungkutan, kabiguan, kasawian, no? At minsan kawalang pag-asa. Lahat ng ito nakakapagod. Nakakapagod yan. Kayod ka ng kayod. Parang manok na kayod ng kayod, wala namang matuka. No? Hirap na hirap. Kahit na nagtatrabaho na ng sobra-sobra, may overtime na eh. Wala rin. Diba? Nakakapagod po yun eh. No? Ganyan nga yung sinabi ni Propeta Isaiah sa 40:30-31. Sabi niya, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, pati mga bata, oh. Kahit yung mga bata, lalo na pag matanda ka na, no? Pero anong sinabi ni Propeta Isaiah sa 31? Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Saan nakatali? Doon sa pagtitiwala sa Diyos. Kita mo, kaya kung sikap ka lang ng sikap, kahit ka lang kahit overtime ng overtime, napapabayaan mo na yung mga gawain ng Panginoon. Kanino ka kumakapit? Sa trabaho. Sa pinagkakakitaan ng pera. Doon lang yun. Kita mo, hindi involved ang Diyos doon. Alam ng Diyos yun eh. Ay, pagdating sa priority niya yun. Hindi ako ang priority niya. Sa tingin nyo, hindi alam. Tayo nga, lakas ng pakiramdam natin. Alam natin kung yung kapatid malapit ang puso sa atin o hindi. O nagkukulang siya o hindi. Alam natin yun eh. Ang Diyos pa kaya ang hindi makakabatid ng bagay na yan. Nakakapagod po yan. Pati mga kabataan napapagod yan. Aral ng aral. Pero yun lamang mga nakakapit sa Diyos, yun po yung mga tao na magsusurvive. Sila po yun, no? Ang mabuting layunin ay yung mga bagay na nakaugnay lamang sa ating Panginoon, lalo sa ating Panginoong Hesus, no? So, kung talagang nais natin na maging mayaman sa layunin sa taong ito, no? Ang kailangan puntutukan natin ay ang makapaglingkod ng totohanan sa Panginoong Hesus. Yun lang po yun, wala namang ibang sikreto eh, no? Totoong may mga tiisin tayo sa buhay, pero lahat ng mga ito ay mapagtatagumpayan natin. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:18. Sabi niya, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Doon nakita niyo na, pinapakita ni Apostle Paul dito yung future. No? Kaya yung mga paghihirap natin, pagtitiis natin, yung hirap na hirap tayong umaten sa gawain, sabi niya, no, yung mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, hindi yan maaaring maihambing doon sa mahayag sa atin balang araw. Kita niyo? Kung tayo ay nakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian, dapat tayong magtiis na kasama niya, may mga pagdurusa, kung minsan may mga konting pag-uusig, nakakaranas ng mga karamdaman at iba pa. At ayon po kay Apostol Pablo, makakaranas tayo ng mabibigat na pagsubok sa kasalukuyan. Ngunit, hindi natin mayahambing ang kaluwalhatiang mahayag balang araw. Kasi future po ito eh. No? Yung ginagawa natin ngayon ay para sa ngayon lang po. Dapat nag-i-invest na po tayo para sa kinabukasan. Parang yung mga matatanda, nag-iipon, di ba? Kasi si Lola, ipon ng ipon, di ba? Ganun. Para minsan, bigla na lang magkakasakit. Kahit pa paano may pambili ng Vicks Vaporub. Di ba? Nung araw kasi ganyan ang gamot sa bahay. Well, kahit ano sakit mo, may sipong ka, Vicks Vaporub. Parang lalagnatin, Vicks Vaporub. Di ba? Masakit ang lalamunan, Vicks Vaporub. No?
Hindi ba? Yan ang ano yan eh. Yan po yung national na gamot ng mga Pilipino. No? So, kung ang kaluwalhati ang ihahayag ay ang kasiyahan ng Diyos mismo, pag nagkaganon, ang mga pagdurusa sa buhay, kung ihahambing natin sa kawalang hanggan, o doon sa walang hanggan, parang ilang sandali lang yun. No? Karapat-dapat na ipaglaban ang kaluwalhatiang ito na mahayag sa atin, gaya ng pangako ng Panginoon. Ganito pa po ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso sa 5:10 hanggang 11. Sabi niya, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang ganda, oh. Study. Pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Tinanong na ba natin ang sarili natin minsan, Lord, ano ba ang nakalulugod sa iyo? Maganda yan, bago mag-New Year. No? Lord, for 2024, ano po yung mga bagay na nakakalugod sa iyo? Tinanong niyo ba ang Panginoon? Ano po ang paalala ni Apostol Pablo sa verse 11? Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Marami yan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Naaksaya ang panahon natin dyan eh. Lalo sa community, naaksaya po. No? Pag-aralan natin kung ano yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Madali eh. Pwede natin banggitin ngayon yun eh. Di ba? Nakakalugod ba sa Diyos na ipangaral mo ang salita niya sa iyong kapwa? Nakakalugod yan. Nakakalugod ba na anyayahan sila na dalhin sa church? Dalhin sila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo? Nakakalugod po yan. Nakakalugod ba kung tayo ay maaga sa church? Nalulugod ba ang Diyos? Napapakita natin yung ating pananabik. Ngayong araw to, maganda yung number natin. At least. Although may mga vacant pa rin. No? Sayang. Sana napupuno yung mga upuan na yan. No? Meron namang paglilinaw na dagdag si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians 5:19. Ano sabi niya? Ang ibig ko sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Yan yung magandang layunin. Maganda po yan. No? So, ang ginawa nila Apostol Paul ay inatasan niyang sila na ipamalita yung mabuting balita na ito. No? Tingnan niyo po, gaano tayo karami sa church. Imagine niyo, kung wala tayo sa church, hindi natin kilala si Jesus, nasaan tayo ngayon? Nagkalat tayo sa buong community. Isipin niyo. Kaya magulo ang community. So tayo, nabawasan na yung mga, di ba, mga makukulit. Wala na, nandito na sa church lahat eh. Ano? Yung mga matitigas ang ulo, mga malilimutin, andito na. No? Pero mas marami pa na iwan. At dito ay unti-unti, no? Bagamat mabagal, ay binabago ng Diyos ang mga buhay natin. At ngayon, marunong na tayong sumamba at magpuri sa ating buhay na Diyos. Di ba? So sa diwa ng bagong taon, kailangan natin tanungin ang ating sarili ngayong 2024. Ako, nakapag-ano na ako eh, no? Paano natin bibigyan ng kaluguran ang Panginoon? Oo nga naman. Lord, how can we please you? No? Tanong natin yan, Lord. Yung kayong dalawa lang ng Panginoon, tanong mo, Lord, sa paanong paraan kita mabibigyan ng kaluguran, Panginoon? Ano yung mga bagay na di dapat nating makalimutan? Ano yung pinararanas sa atin upang maging kalugod-lugod sa Kanya? Paano nga ba? Ganito po ang pinahayag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:9-11. Ang sabi niya ganito, kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya. Sapagkat lahat tayo hahanap o haharap sa hukuman ni Kristo at talagang o tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon,
Sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Talagang, nakita niyo, kailangan hikayatin yung mga tao na manumbalik sa Diyos. Before, nung wala pa yung mga gadget, yung mga wala pa pong gulo, wala pa po yung mga kaguluhan na dumating ngayon. Kasi once upon a time, remember, ako po yung pinanganak 1946. Wala pa mga droga noon. Naranasan ko po yung walang droga, no? Wala yung mga rape. Siguro meron pero hindi mo mamamalayan, ano? Hindi kagaya ngayon, talagang talamak ngayon. Makikita mo ang tao, talagang kitang-kita mo yung kasamaan nila. Ito yung dahilan kung bakit kailangan nating kausapin sila. Ihatid nila yung magandang kalooban ng Diyos at nasa ganun ay manumbalik sila sa Panginoon. No? Lahat naman tayo, sinasabi natin may Diyos eh. Bira naman yung tao na kausap ko na nagsabi na, ay walang Diyos. Pag tinanong mo, naniniwala ka ba na may Diyos? Oo naman, naniniwala ako. Karamihan ng tao ganun eh. Pero ang problema, hindi talaga nila kilala ang Diyos. Tayo yung instrumento para maipakilala natin ang Diyos sa kanila. Makilala na sino si Jesus. Ano ang kapangyarihan ni Jesus? Ano ang magagawa nito sa buhay nila? Importante yun eh. Ang mga tao lubog sa utang, lubog sa problema, lubog sa sakit. Ang dami nilang problema. At ang tanging makakatulong sa kanila para makaahon sila dyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakita niyo? Kaya napakahalaga ng buhay natin. Tayong mga galing dyan na tinipon ng Diyos ngayon sa isang templo ay panahon na para magsalita, para ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa mga taong ito. No? Ibinigay sa atin ng Diyos na kay Kristo Jesus ang layuning papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Kaya sinusunod natin ang mga tagubili niya upang masumpungan ng mga tao ang daan patungo sa Kanya. Kung wala tayo, wala magsasalita. Paano sila makakaunawa? Paano nila makikilala ang Panginoon? So ito po ang kasagutan sa tanong na, ano ba ang nakalulugod sa Kanya? No? Nabibigyan natin siya ng kaluguran kung matapat tayong kumakatawan sa Kanyang mga salita. No? Bilang isang kinatawan o ambassador, tayo lamang ang tanging contact ng tao kay Kristo. Tayo yung contact eh. Di ba? Kailangan natin maging mabuting kinatawan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalita, asal at pagkilos. Mahalaga po yan. Kaya yung 2023, nabahura tayo eh. No, puro parang noon pa lang tayo nakakahinga. Galing nga sa COVID eh. So parang yung taong 2023, parang marami tayong nasayang na oras. Kasi nag-a-adjust pa tayo eh. No? Malalayo ang mga upuan, walang kamayan. Ngayon parang may konti pa tayong phobia, no? Ano pa rin? Fist bump pa rin. Ang hirap kasi yung lalo may mga kumakala na sakit, no? Ang ilan sa inyo nagpe-face mask pa rin, no? Talagang ganun eh. No? So ngayon 2024, kailangan natin magkaroon ng mabuting layunin o goal. Goal. Tingnan natin yung goal na yan. Kasi ang Kristiyanong walang goal ay tulad ng isang makinang hindi umaandar. Isang makinang hindi umaandar, kinakalawang sa isang madilim na sulok. Ganun, wala nang pakinabang yun eh. No? Pag walang goal ang tao, kahit saan po, maski sa school, no? Sa office, sa mga corporate, nagmi-meet sila taon-taon at nagdi-discuss sila ng mga bagay-bagay for advancement. May sineset silang goal. Tayo ganun din. Kung tayo nagtitipon-tipon, nagke-care group tayo, wag puro pagkain ang inaatupag natin. Mag-set tayo ng goal. Mga tatay, anong gagawin ng mga tatay? Ngayong taon na to, kwentuhan tayo? Mga nanay, anong gagawin? Kwentuhan. Magsiset tayo ng goal. Alam na natin ang gagawin natin sa taong ito. No? Huwag tayong mag-intay ng utos. Alam naman natin kung anong tungkulin ng mga Kristiyano eh.
Ano ba ang mandate ng Panginoon sa atin? Huwag tayong maghintay ng, ano kaya, hindi pa tayo inuutosan ng pastora. Hindi po. Nasa inyo na yung aral eh. Alam nyo na ang gagawin nyo. No? Mag-set kayo ng goal. Sa inyong meeting, sa inyong mga pagtitipon, mag-usap kayo. Ano ba? O, di ba? Kailangan ganun. No? So, alalahanin nyo yung makinang hindi umaandar, kinakalawang ando sa madilim na sulok. No? O yung bago ng taon, gawin na natin ang matagal nang inuutos sa atin ng Panginoon upang masaksihan natin ang mga kaluluwang idadagdag niya sa templong ito. Ako, looking forward ako talaga. Before the end of March, we should be able to reach our number, should be 300. Ano po yun? Moderate po yun. No? Hindi pa nga labis-labis yun eh. No? Moderate na pagtansya lang po yun. No? So, ano magiging guiding principle natin? Mateo 28, 19 hanggang 20. Ano sabi? Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sigurado po yan. Sasamahan ba tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon? Kung naniniwala tayo, I think we should move. Kilos na. No, ha? Hikayatin natin ang mga kaluluwa na lumapit kay Jesus. Tayo ang magdadala sa kanila. Hindi sila marunong magkusa. Bihira po yun. Tayo ang magdadala sa kanila kay Jesus. Ibahagi natin sa kanila ang kanyang salita nang may katiyagaan sa biyaya, siyempre, ng Espiritu Santo. Di ba? Sundin natin siya ng buong katapatan. So, ngayong taon, nais ng Panginoon na mapuspos tayo ng masasayang alaala. Ano ba? Pagka babalikan nyo yung 2023, ano ba yung mga magagandang alaala na pwede nyo balikan doon? May sakit kami, hindi kami nakakalabas ng bahay. Hindi maganda eh. No? Parang walang magandang alaala masyado. Pero itong taon na to, maghahatid ito sa atin ng masasayang alaala. Roman number 2, full of fond memories. No? Full of fond memories. Ilan sa aking masasayang alaala, mga kapatid, ay yung may kinalaman sa aking patotoo. Listen, no? Napakagandang alalahanin kung paano ko dinala ng Diyos sa pagsisisi at pagkatapos ay iniligtas niya. No? Ang alaalang ito ay isang bagay na palagi ko pong inire-replay sa aking isipan. At the age of 42, nire-replay ko lagi yan. No, ha? Kapag binabalikan ko ang mga sandaling lumapit ako kay Kristo, naalala ko ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kabutihan, at maraming iba pa. Ang sarap, yun ang ginugunita ko, yun ang inaalala ko lagi. February 14. No. Ang isa sa pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos sa mga Kristiyano, maliban sa buhay na walang hanggan, ay ang mga magagandang alaala. Meron ka bang mababalikang magandang alaala? Naalala mo siguro lang yung nililigawan mo yung misis mo. Nung ikinasal kayo, at saka yung unang away ninyo. At yung konting maghiwalay na kayo. Di ba? Yan yung mga, minsan naalala natin, puro mapapait eh. No? Mga alaala na wala nang ano. No? Kailangan yung magagandang alaala. Ibig sabihin po, ang alaala ay nagbibigay daan upang muli nating buhayin ang napaka-espesyal na sandali sa ating buhay. Kaya sa akin, nung ma-born again ako, yun ang pinakamaganda eh. Yun ang pinakamaganda talaga. No? Puntahan po natin, no? Letter A, beautiful gift of memory. No? Gaya ng sinabi ko, napakagandang alaala ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Gustong-gusto ko pong balikan ang araw ng aking espiritual na kapanganakan. Pinahahalagahan at pinangahawakan ko ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan na kaloob niya sa akin. Balikan ninyo ang gantong mga alaala. Alamin natin kung ano ang nangyari sa nakalipas na panahon, ano yung mga bagay na nagbigay ng galak
at saya sa ating mga puso. No? Ang Biblia ay may sinasabi tungkol sa ganitong mga alaala. Mababasa natin ito sa Isaiah 46:9. Ang sabi, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Kasama sa mga magagandang alaala, mga magagandang alaalang yan ay ang nakilala natin ang Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Kailan mo nakilala ang Diyos? Naalala mo pa ba? Ha? Maalaala mo kaya? Marami sa inyo rito, baka hindi ninyo alam, kailan ba ako pinanganak? Kailan ba ako? Alam nyo lang yung birthday ninyo sa sanlibutan. Pero yung spiritual birth nyo, baka hindi nyo na matandaan. Marami po akong natatanong na mga kapatid, kailan ka ba spiritually pinanganak? Ano po yun eh? Bagyo nun eh. Malakas ang, naalala yung bagyo pero yung date hindi niya matandaan. Natatandaan nyo po ba? Kailan kayo spiritually pinanganak sa Panginoon? Mahalaga sa akin yan. Kita nyo na, no? Alam nyo kung kailan kayo kinasal, kailan bininyagan yung unang anak ninyo, binyag pa eh, oh. Di ba? Kailan nakagraduate? Kailan ka ipinanganak spiritually sa mundong ito? Balikan mo yan. No, ha? Kasi pag naalala mo yan, maaalala mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Ang Diyos na nagdala sa iyo sa isang bagong buhay. Yan. Yan ang maaalala mo. May pinapaalala naman sa atin si Apostol Pablo sa Aklat ng Epeso. Tunghayan natin to sa 2:12-13. Sabi niya, noong panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Naalala mo pa ba? Ha? Noong panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. No? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kita nyo? Di ba? Meron ka nang babalikan. Nakita mo na. Kasi sinabi dun sa first part sa 12, sabi, noong panahon yun, hiwalay kayo. So balikan mo yun, oo nga no. O, kailan yun? Alam mo yun. So biglang, pagdating ng verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, yan yung mga magagandang alaala. Yan yung mga titingnan ninyo. Yan ang babalikan ninyo. Kasi yan po ang nagdudulot ng galak sa puso natin. Ito yung mga tinatawag natin mga magagandang mga alaala. No, ha? So ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin, sa mga ginawa ng Diyos bilang katibayan na siya ay natatangi at walang katulad. Mambihira yung Diyos talaga eh. No? Wala namang iba makagawa niya, maski magulang natin, di nila nagawa yan eh. Pero tingin niyo ang Panginoon. No? Pinalalakas nito ang ating pananampalataya sapagkat mapapagkatiwalaan po ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Wala tayong maring isipin na hindi kayang gawin ng Panginoon. Nais din ni Apostol Pablo na magkaroon ng special na alaala ang mga naligtas. Tayong mga naligtas, ano yung mga special na alaala natin na dapat meron tayo? No? Una, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pakikipagkasundo natin kay Kristo. Ano ang ginawa ng Diyos? Ikalawa, na ang mga lumang lakad natin ay tapos na. Ha? At ang bagong buhay ng taong ito ay nagsimula na. No? Yan yung mga memories. Ikatlo, na ang mga luma nating kasalanan ay binura na at hindi na muling aalalahanin pa ng Diyos kailanman. So, pinaalalahanan din tayo parati ng aklat ng mga awit sa 77:11-14. Basahin natin. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha.
Ito yung mga, balikan ninyo, yan po yung mga magagandang alaala na dapat nating hindi malimutan. Ano? Hindi yung mga naalala mo lang yung masarap na kinain mo kanina. Kailangan nating alalahanin ang mga gawang ito ng Panginoon sapagkat naglalaman po ito ng mahalagang leksyon. Ang mga mapapait na alaala ang magtuturo sa atin na hindi ko na ito gagawin o hindi ko na uulitin ngayong taon. Marami tayong mga hindi magagandang alaala, huwag na nating palipatin pa sa 2024. No, ha? Ang balikan natin yung kailan pa ako pinanganak sa Espiritu. Ano ba ang scripture na ginamit kaya nakakilala ako sa Panginoon? Alam mo ba yon? May scripture ka bang natatandaan? Bakit ka naakit? No? Hindi lang yun ang mga alaala yun. Alalahanin din natin ang mga mabubuting ginawa ng kapatid sa atin. Alalahanin yan. May mga kapatid na mabubuti, no? Lalo na kung gagawa tayo ng listahan ng mga mabubuting bagay na tinanggap natin mula sa kanila. Yan, yung magagandang alaala yan. Yung kapatid na yun. Tingin makikita mo yung kapatid na yun. Naku, yung kapatid na yan ang nagdala sa akin kay Kristo. Yung kapatid na yan ang nagtiyaga sa akin. Sinusundo ako niyan. Patago-tago pa ako. Maalala mo yun eh. Ayoko pa. Tuwing darating siya, malayo pa lang. Sinasara ko na yung pintuan. Pero yun ang ginamit ng Panginoon sa akin. Alalahanin mo yun. Para napapasalamatan mo ang Panginoon lagi. Alalahanin din natin yung mga alaalang nagtali sa atin sa ibang tao na naging daan ng pagkakasundo, no? Kapayapaan at mabuting relasyon nila sa Diyos. No? Ang mga alaalang ito ay mainit na magdudulot ng kagalakan po sa puso natin. Pagsikapan natin ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw at magbigay ng tulong nang hindi naghahanap ng papuri o palakpak. Palakasin natin ang mga alaala tungkol sa mga pangako ng Diyos upang kung dumating ang kahirapan, magiging lakas ito para sa atin. 2024 is a very, very promising year. At alam ko po na magsisimulang umabante ang church na ito. Nadadama ko po yan. Sapagkat kung talagang susunod lamang ang puso ng mga anak ng Diyos, walang pasubali na magaganap ang layunin ng Diyos, ang magagandang layunin niya sa church na ito. Ako'y naniniwala, hindi lamang dumating ang Lord's Temple dito para ganito lang, para maglingkod ng ganyan lang. No. I believe meron pong malalaking gawaing darating sa buhay natin na hindi natin inisip o hindi natin akalain noon. Ako nga iisipin ko ba magkakaroon ba ng ganito? Doon lang kami sa may garahe sa likod Maalikabok. Pag humangin, talagang grabing alikabok. Pag umulan naman, baha. May mga hollow blocks kaming tuntungan para makatawid lamang. Iisipin ko ba na magkakaroon ng ganitong church? Sino may gawa niyan? Hindi ba gawa ng Diyos yan? Hindi ba maliwanag na gawa ng Diyos yan? Hindi ba dapat napapurihan natin ng Diyos sa kanyang mga ginawa? Di ba? Palakasin natin ang mga alaala tungkol sa pangako ng Diyos. No? Ulitin ko yun, no? Upang kung dumating ang kahirapan, mga pagsubok, magiging lakas ito para sa atin. Mga awit, 143, 5 and 6. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako ay namangha. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Magandang gunitain niyang mga passages na yan. No? Kasi sa akin, it serves like an inspiration. No? Yung kasing mga salita natin, wala namang pinatutunguhan pero yung salita ng Diyos, malalim ang baon At yun nga, nagsisilbi siyang inspirasyon sa atin. Anong gagawin natin sa taong ito? Magtayo tayo ng isang kamalig. Bodega ng mga magagandang alaala kung paano tayo pinagpala ng Diyos.
Count your blessings. No? Count your blessings. Huwag yung bilang lang ng bilang ng pera. Bilangin nyo yung pagpapala ng Diyos. Huwag yung pera. No? Upang kung dumating ang kahirapan, makakaya natin lampasan ang lahat ng ito. At kapag dumating tayo sa pagtatapos ng taong 2020-2024, maalala natin yung mga kaluluwang dinala natin sa church na ngayon nananatili na kay Kristo Jesus. Ang sarap niya, no? Eto dati, marami akong ganyan eh. Eto dati, sinisharean ko. Wala, hindi nakikinig. Aalala ko doon sa may lumang church doon, meron akong maliit na opisina ron. May sinisharean ako doon, 4. Yung isa nakatingin sa kisame, yung isa nakatingin sa kuko niya, yung isa naman lalaro yung ballpen niya. Hindi nakikinig eh. Oo. Minsan may dumating yung parang nawawalan ka ng pasensya. Kasi yung desire ng puso mo, makilala na ang Panginoon. Ano? Pero tinuturuan ka ng Panginoon magpasensya. No? Tiis. Tiyaga. No? Dapat ganyan tayo. Magtiis at magtsaka. Taligdan na rin natin yung mga masasakit na alaala, mga kapatid. No? Sa halip ay alalahanin yung mga mabubuting karanasan. No? Dahil bago na ang taon, nais nating mapuno ang ating isipan ng masasayang alaala. So, puntahan natin yung letter B, unexpected blessing. No? Sabi po ni Santiago, Apostol Santiago, sa 1:17, sabi niya, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yan. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bagyamang pagbabago. Amen po ba? Amen. Yan po ang Diyos. No? Lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. No? Hindi natin siya hinanap. No? Ngunit hinanap niya tayo. Di ba? No? Ang ating buhay ay nabago magpakailanman nang makaharap natin ang hindi inaasahang regalong pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Nabibless si nanay eh. Kitang-kita ko yung mukha niya eh. Oh, bless na bless siya. Maganda ang puso niya. No? Hindi natin siya hinanap, tandaan nyo. Walang sino man naganap sa atin. Di ba, may nabalatan siya. Brad, masasamahan mo ba ako punta ako sa Panginoon? Saan ba siya makikita? Meron ba na ganap? Ako sa buong buhay ko, hindi ako nagtanong eh. Paano kaya makakausap ng Panginoon? Hindi ko alam yan eh. May alam pa ba? Saan natin siya mapupuntahan? Saan siya pwede makita? Wala po. Walang humanap talaga sa Diyos. Pero ang Diyos, pinagtiyagaan tayong hanapin. Isa-isa tayong pinuntahan doon sa mga lugar natin. Doon sa mga magugulong lugar, mga lugar na hindi ka nais-nais, parang lugar na walang pag-asa. No? Hindi namili ang Diyos, ha? Hindi siya namili, ha? Sabi nila, ayoko dito, madumi rito. Tandaan nyo, ang Diyos ay malinis. Kaya nga si Moses, hindi makapasok, pinahubad pa yung panyapak niya, eh. Hindi siya pwede nakachinelas doon o nakasandals. No. You cannot enter. Di ba? Tandaan nyo? Ang Diyos hindi nangimi nung pumasok sa looban. Marumi ang looban. Bakit? Kasi ang layunin niya, maakit yung mga tao at madala sa tamang kalalagayan. Yun ang ginawa ng Diyos. No? Ang ating buhay ay nabagong magpakailanman. No? Pambira ang Diyos na ito. Labis-labis ang kanyang kapangyarihan. Hindi natin kayang sukatin. No, ha? Yun ang kanyang regalo sa atin. Kaya nung masumpungan niya tayo, pinagtiyagaan niya tayo, hindi naman overnight eh. There were times na antitigas ng ulo natin. Alam na natin yung aral, pero hindi natin sinusunod. Remember? Pero ang Diyos, pinagtiyagaan tayo. Hindi siya tumitigil. Patuloy yung kanyang pagpapaabot sa atin ng mga aral na makakabuti sa atin. No? Makapangyarihan siya. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sabi niya,
Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kita mo na? Di ba? Labis-labis. Kaya niyang pasaganain. Kaya yung mga nagtatry dito na ginagamit niyo yung panahon ng Diyos sa inyong mga bagay-bagay na mag-iingat kayo. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ano ba yun? Ano ibig sabihin nun? Ano ba ang kategorya ng lahat ng bagay? All things. Lahat ng bagay. Kasuotan, damit, pagkain. Ano man yung kailangan nyo. Magagawa yan. At iniisip pa nga niyo sobra para yung sobra, magamit nyo sa pagkakawang gawa. No? Alam niyo, may tatlong mahalagang pagpapala na ibinigay sa atin, may binigay sa ating lahat ang Diyos. Simpleng-simple lang po to. Unang-una ay ang buhay, ikalawa ang kakayahang pumili, at yung ikatlo, si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan lang po. Para naalala ko tuloy yung nabili ng aking anak na cooking book. Ang title niya, Simple. Kilala niyo, lumalabas sa TV yun eh. Simple. Ang ganda ng kanyang libro. No? Andun yung mga menu. Ang ganda, very colorful siya. Mura lang, nabili niya. Dito ganun lang din eh. No? Buhay. Yan yung binigay sa atin ng Diyos. Yung buhay, binigay tayo ng buhay. Yung kakayahang pumili o mamili. Choice. Right of choice. At ang Panginoong Jesucristo. At ang mga pagpapalang ito ay hindi isang pakiramdam lamang. Ito ay totoo kung susunod tayo sa Kanya. Sabi ko nga sa ating kapatid, ipag-pray natin yung pag-pray natin yung bayan natin. Kasi ngayon may mga hindi magandang miikot na mga balita na hindi maganda for the year. No? Kaya sabi ko nga, kailangan ipag-pray nating lahat ito. Hindi po trabaho ito ng prayer warrior lamang, kundi lahat tayo, panalangin natin ang ating bayan. No? At bilang mga Kristiyano, gusto kong sariwain sa inyo ngayong umaga ang panalangin sa 2 Chronicles 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Pagka meron pong gulo, nasisira yung pagpapala ng Diyos. Kailangan natin pag-prayan. Pagka maraming magulo sa lipunang ito, hindi tayo makakasumpong ng kapayapaan. Ano mangyayari kung susunod tayo sa gusto ng Panginoon? Ano ang mapapala natin kung tayo ay susunod sa Panginoon? Kung tayo ay mananalangin at kung tayo ay susunod sa Kanya. Tingnan natin yung Deuteronomio 28:13. Ang sabi niya, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang Kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo. Kaya nakasalalay yan sa kamay ng mga Kristiyano, mga kapatid. We don't expect those unbelievers to pray. Hindi po. Tayo ang inaatasan, tayo ang dapat na manalangin. No? So ngayong taon, nais ng Panginoon na sagarin natin ang mga araw na natitira. Huwag natin sayangin yung araw. Ibig sabihin, for the whole day, sagarin natin, nagagamit natin yung time natin. No, walang idle time. No? Ibig sabihin, starting in the morning hanggang sa pagtulog mo, nasagad mo lahat yan, nagamit mo yung oras mo, wala kang ginawang sayang. Diba? Gising mo, nag-almusal ka, bla bla bla. Nagtrabaho ka, nanalangin, etc. Walang bakante, oh. Nagamit lahat yung oras. Huwag niyo sayangin yung oras. No? Yung sayangin oras. Roman number 3, live to the fullest. Sagad. Alalahanan natin kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. No? Bakit siya nag-aksaya ng panahon? Ba't kayo nandito?
Ang dahilan po ay nakakabagbag ng loob. No? Bakit siya pumarito? Basahin natin yung John chapter 10, verse 10. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Hinahanap ko po yung salitang masagana, yan ang masagana. Hinahanap ko po yung salitang masagana at ang kahulugan po nito literally ay over and above. O higit pa rin sa pangangailangan, no? Super apaw, lampas sa bilang, sukat o timbang. Yan ang ibig sabihin nun, masagana. Totoong ang buhay ay masagana at ganap. Letter A, tingnan natin yung ano. God is able to bless abundantly. Amen? Sino po naniniwala na kayang pagpalain ng Diyos ng masagana ang kanyang mga anak? Sige. Yan. Mga kapatid, alalahanin natin na ang isang taon ay tumatagal lamang ng isang taon. No? Walang labis. 1 year lang po ang duration yan. Kailangan maayos na ipamuhay ito sa kanyang kasakdalan. Kapag kasi nagpabaya tayo, aalisin ito yung mga bagay na mahalaga at masasayang lamang. No, ha? May kasabihan nga po sa wikang English, you only get one shot. You leave it to the fullest or it will flow away, essentially, unclaimed and wasted. Sayang. Nabasura lang, no, ha? Naintindihan po ito ni Apostol Pablo, kaya isinulat niya ang mga aral tungkol sa kung paano tayo mamuhay ng masagana. Ang sabi niya sa Efesos 5:15-18, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sino po ba matatalino? Taas nga kami ng mangmang. Oh. Nakita nyo? No? Mamumuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Next. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen? Meron pa. Colosas 4:5-6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. May mga guiding principles, Yung mga usapan natin ang tinutukoy dito. Sa naunang talata, ibinigay ng mabuting apostol ang isang general direction. No? Kung paano tayo magsisilakad sa gitna ng mga di nananampalataya. So, kailangan nating matalino at mag-ingat. Laging may biyaya ang salita. Tayo ang asin ng sanlibutan. Nagpipreserve, hindi nasisira. Ang sabi ni Jesus sa 5:13 ng Mateo, kayo ang asin ng sangkatauhan. Yung asin kasi nagpipreserve siya, no? Kahit na wala kang rep, yung karne, pahiram mo ng asin, di masisira yun. Pagkagagamitin mo na, saka mo hugasan, saka mo lutuin. No? Galatians 6:10, sabi, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano pa? Puntahan natin yung letter B. To live life to the fullest. Isagad nyo na. No? Deuteronomio 30:19-20. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi
ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Kung lalagumin po natin ang mga mahalagang payong ito, ganito po ang ibig sabihin ng salita. Una, make the most of every opportunity. Kapag may pagkakataon, gawin na kagad, sundin na kagad, samantalahin at huwag tamarin, huwag sayangin. No? Make the most of every opportunity. Ikalawa, don't act thoughtlessly, impetuously, and impulsively. Mag-isip na mabuti, huwag mainis, at huwag pabigla-bigla. And ito may warning siya. Don't indulge in those things that ruin your life. Alam mo na kung ano ang mga bagay na nakakasira na kailangan mong iwasan. And be gracious in speaking to others. No? Lahat ng lalabas sa ating labi ay palaging biyaya. Nagpipreserve. May simpleng quotation po para dito. No? Ito po ay, hindi ko alam saan ko ito nakuha. Matagal na ito. No? Ito ang sinasabi. Ito sinasad niya. Do all the good you can, in all the ways you can, in all the places you can, every time you can, to all the people you can. Hindi po siya Bible scripture. Baka mamaya yan ang memoryado mo na. Magbigay nga ng scripture, kapatid. Do all the good you can, in all the ways you can. Ang galing na, kapatid. Hindi ko masama yun, kaya lang. Ito'y paalala lamang ng mabubuting mga gawa. No, ha? Sa akin pong pagtatapos, no, may gusto akong balikan. No? Ito yung nabanggit ko na sa church matagal na. Isang magandang alaala at paalala at the same time. May isang tao, no? Ito nakakatawa, very interesting to. No? May isang tao, tinantya niya kung paano niya ginamit yung 70 taong buhay niya. 70 years, inubos niya. No? Narito ang kinalabasan ng estimate na yun. Simulan natin sa tulog. Natulog po, 70 years old siya, no? Kinuwenta niya yung tulog niya lahat. Umabot ng 23 years yung tulog niya. 23 years, ha? So, pag binawas mo yung sa 70, minus 23, yun po, no? Sumunod, kinuwenta niya yung trabaho niya. Ilang taon siya nagtrabaho? 16 years na nagtrabaho. Yung panonood ng TV, 8 taon. Pinagsama-sama niya yan, eh. In-estimate niya, 8 years siyang 8 years pala ako nun. Tapos, yung pong pagkain, yung oras ng pagkain, 6 na taon siyang kumakain. No? Inipon niya yun, eh. Almusal, tanghalian, hapunan. Tapos, naglakbay din siya. 6 na taon po siya naglakbay. Siyempre, meron din siyang libangan. Ginamit niya yung panahon niya, 4.5 taon po siyang naglibang. No, ha? Nagkasakit din siya. Tinipon niya yung panahon ng pagkakasakit niya, umabot ng 4 na taon. Hindi po yun isang buhos, ha? Tapos, kinuwenta niya yung pagbibihis. Ilang taon siya nagbibihis? 2 taon. Tapos, naalala niya, ay, teka muna. Yung faith niya, yung pananampalataya, 1 taon. Ang kabuuang bilang po ay 70 years po lahat. Makita niyo yung pinakakonting bilang ng panahon na ginamit niya ay 1 taon lamang sa kanyang pananampalataya. Ang lungkot, ano? Mira mo? Yung tulog ang pinakamahaba, eh, no? Ako may mga kilala ko itong mahilig matulog, eh. Oh. Tulog, yun po yun. Kaya hindi nasagad yung araw, eh. Sinagad sa tulog. Alam niyo yun? No, ha? So, mapapansin natin na maraming naaksayang panahon ang taong nabanggit. Mapapansin din natin na sa loob ng 70 taon, kalahating taon lang ang ginugol niya sa church. Sa tingin niyo, karapat-dapat ba siyang papasukin sa langit? No? Maraming tao hindi na malayan ang takbo ng buhay nila. Sana, sa mga kapatid, hindi mangyari ito. No? Dahil 2024 na po, nais nating maging mayaman sa ating layunin, nais nating mapuno ng mabubuting alaala at mabuhay ng may kasaganaan. Ang tangi pong makakasagot ng kasaganaang ito ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Well, simulan na nating magdala ng kaluluwa, no?
Yung kaluluwang wala pa po sa Panginoon, simulan na natin yon. Ang panalangin natin ay madagdagan ang ating bilang sa first quarter ng taon. No? Anyahan natin ang mga tao upang makilala nila ang Panginoong Yesus at mabago ang kanilang mga buhay. Ang pinakamayamang layunin sa buhay na ito ay paglingkuran si Kristo na siyang nakababatid ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. No? Sa taong ito, kung meron tayong hihilingin, hilingin natin ang mga bagay na to. Rich in purpose, full of fond memories, live to the fullest. Minsan pa natin purihin ang makapangyarihang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa lahat ng panahon, tulungan mo kaming pasukin ang bagong taon ng tahimik. Alamin namin kung sino kami sa aming sarili at ang iba. Sa isip namin na ang aming mga hakbang ay may epekto sa aming kapwa at ang aming mga salita ay may kapangyarihan. Maglakad nawa kami ng malumanay, magsalita lamang matapos naming makinig na mabuti. O tagapaglikha ng buhay, tulungan mo kaming pumasok sa bagong taon ng may pag-iingat. Batid na pinagkalooban kami at ang tambawat nilalang, bawat sambahayan ng kagandahan at mabuting layunin. Naway ituring namin ang iyong mga nilikha na may pag-ibig at lambing. Naway parangalan ka namin palagi sa aming buhay. Tulungan mo kaming abutin ang mga kaluluwa. Tulungan mo kaming pumasok sa bagong taon ng may kagalakan, handang tumawa at sumayaw ng may pagpupuri. Inaalala ang iyong kaloob ng may pasasalamat at umaasa sa mga biyaya pang darating. Naway tanggapin namin ang iyong masaganang pagmamahal. Naway iwaksin namin ang anumang paghihiganti sa aming kapwa. Sa halip, unawain at ibigin tulad ng pag-ibig na inihain mo sa amin. Pagpalain mo nawa kami ng biyaya at kapayapaan ni Kristo ngayon at sa mga darating na araw. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Naway pagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ng napagpala ng salita ng Diyos ay magsabi ng Amen.